Kapintasan yung matata. Napintasan na Bride. kailangan. Nak, maggawa pa mo ni Ban. Salamang luko. Balayan. Balayan. Sige, picture kaya, picture. Of God and His people to join in the holy state of matrimony. Marriage is an honorable state in dahil lahat po ay sumunod. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Submit to your husband. Laging sa atin ang unang responsibilidad para inihilig yung mga respect. Number 2 is the word romance. Ian Jacket, do you take Leslie Joy as your wife, as your own flesh, to love her even as Christ loves the church, to protect and care for her for the rest of your lives? Yes, Pastor. Marami sa kanya. Hawakan mo kanyang kamay at sabihin nito. Sabihin mo ang pangalan. Yes, Lord. Salamat natin. Sa pangalan ng Panginoong Diyos, Sa pangalan ng Panginoong Diyos, tinatanggap kita tinatanggap kita upang maging asawa, upang maging asawa, upang makasama at mayakap ka upang makasama at mayakap ka mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman. magpakailanman ka. Sa hirap at sa ginhawa, Sa hirap at sa ginawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at sa kasaganaan, sa sakit at kalusugan. sa sakit at kalusugan, Nakita mo yung magiging asawa niya. Upang mahalin at ingatan ka upang mahalin at ingatan ka hanggang tayo'y paghiwalayin hanggang tayo patuloy ng kamatayan. ng kamatayan. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking kausap ng pangako sa iyo. Ikaw naman, Leslie Joy. Leslie, do you take Ian Jabet as your husband, submitting yourself as unto the Lord, showing reverence to Him as the head of this union for the rest of your lives? Please repeat after me. Mag-ibig mo kanyang pangalan. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita upang maging asawa, upang makasama at mayakap ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Sa pagkakataong ito, we're gonna hear their vows to each other. This is one of the most exciting part of the wedding ceremony wherein each of you will exchange vows to each other. Mangangako kayo sa bawat isa. At ito ang isa sa mga pinakakaabangan minsan ng mga nakikitalo sa kasalan. Simulan natin kay Sir Ian. Miss, pwede magtanong. May alam ka bang sign na pwede na akong pumasok sa relationship? Tinatanong ko po yun kasi sa paraan na yun doon kami kung nagkaalala. Last year, yung school po namin nagkaroon ng rest and relaxation sa La Union, doon po ginanap. At it happened na doon yung nag-check-in kami sa CB. At nung nandun na kami, nakita ko siya doon. Ayun, parang normal na araw lang para sa buhay ng isang Leslie Islam American. Hindi ko awalis siya doon sa labas. Kahit wala naman siyang winawalisan. Hindi ko alam, basta wala naman siyang winawalisan pero wala nagawalisan. Nakapapansin kaya Hindi siya. ko alam.
Hindi ko lang, pero nasabi ko na, Lord, mamaya kapag okay na ang lahat, lalapit ako sa Kanya. Sa kausapin ko siya. And kalooban niyo na Lord, kung papansinin niya ako o detenmahin niya ako katulad ng mga nangyari sa nakaraan ko. And praise God, sa di may paliwanag na dahilan, hindi ko alam kung bakit nung gabi na yon parang wala silang benta. Kaya parang feeling ko yung takoyaki lang na binili ko na 4 na piraso, yun lang yung benta nila nung gabi na yon, tapos may isa pang bumili. Hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag kung bakit nangyari yun na alam ko sikat naman yung ramdam sa La Union, pero nung gabi na yun parang wala talaga silang benta. Posibleng kalooban ni Lord yun para makilala namin yung isa't isa. Para ma-realize niya ulit kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Kasi nung pagkakataon na yun, doon din na pinatanggap kita kay Jesus. At nakwento mo rin na nasa gawain ko na rin kahit nung bata ako, pero ayun, katulad ng lahat tayo dito, sinusunod natin paggustuhan natin, napapahamak tayo, pero napakabuti ng Diyos, dinala niyo tayo sa araw na to. Minsan makakaisip ka na lang, bakit sa dami ng mga nangyari sa atin, dinala pa rin tayo ng Diyos sa araw na to. Kaya katulad ng sinabi ko sa iyo nung magkausap tayo lang, sinabi ko sa iyo na kapag umuwi na ako sa Bataan, doon ko ako kakalimutan na. Doon ko ako kakalimutan na. Ano tayo, mag-devotion tayo gabi-gabi. Mag-devotion tayo gabi-gabi kasi alam ko pag ginawa lang natin doon sa sarili natin, karunungan o kalaasan, hindi tayo i-bless ni Lord. Kaya ganun na lang yung sayo ko kasi nag-reply ka pa rin sa akin. At nagpatuloy ang dami mga nangyari hanggang sa yun, nag-decide ka na mag-abroad. Tapos sinabi ko sa'yo na pag nagtagal ka ng 3 taon doon, baka di na ako makapaghintay. At ang dami mga nangyari na siguro tayong dalawa lang si Lord yung nakakaalam. Hindi kasi tayo mahilig magkwento sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin. At hindi ko rin may paliwanag, baka sinasabi rin ni Lord na umuwi ka na. Umuwi ka na. Umuwi ka na kasi papaasalan na kita. Umuwi ka na. Huwag ka na mag-stay dyan. Kasi gusto na kitang makasama habang buhay. At ganoon pa rin. Hindi ibig sabihin na nakauwi ka na, okay na. Marami pa rin tayo mga struggles. Dumating yung point na, alam mo yun, nandun tayo sa point na nakagawa tayo ng kasalanan, pero tulad ng sinasabi ko lagi sa preaching, it has to end. Sa buhay din po natin mga kapatid, ano man yung mga kasalanan na nagagawa natin, it has to end. Kailangan po at some point sa buhay natin, kailangan itong magwaas. Hindi ito pwedeng manatili habang buhay dahil kamatayan yung kabayaran ng kasalanan. Amen? At ayoko mamatay. Ayoko mamatay agad na hindi ka malang nakakasama sa habang buhay. Sabi nga natin ang una pa lang, dahil pinagagawa tayong pamalian, pinagagawa tayong kasalanan, itatama natin ito. And praise God. Ito na yung araw na itatama natin sa harap nilang lahat. Alam natin tayong dalawa na nagkamali tayo sa harapan ng Diyos. Pero praise God, sa gabay ng Banal na Espiritu, sa gabay ng mga magulang natin, sa gabay ng mga tito, tita, sa gabay ng mga pastors na nagpipray para sa atin. At syempre tayong dalawa. Dahil kung sinasabi sa iyo na pag nag-pray ka, dapat marinig ko rin. Pero ayaw ko. Pero naalala ko nitong nakaraan lang na umuwi akong mabigat yung katawan ko. First time ko narinig na pinag-pray ko at talagang nireceive ko yung healing kong gabi na yun. Kaya kinabukasan nakapasok din ako sa trabaho. So, doon ko nasabi na yung mga sinasabi natin noong una, ito na yung pagkakataon, sabi ko.
bago dumating tong araw na to, mga ilang hindi pagkakulungan pa yung nangyayari, pero praise God. Sabi ko nga sa isang seminar natin ng pastors, back to Jesus. Kasi yun naman talaga ang gagawin natin. Babalik at babalik tayo sa ating Panginoong Jesus every time na meron tayong hindi pagkakulungan kasi bahagi talaga yun. Bahagi talaga yun ang pagsasama natin na may mga times na hindi pala ito yung gusto mo, hindi pala ito yung gusto ko. Pero praise God kasi alam ko gagamitin ni Lord yun para lalong maging mas matibay tayo. Kaya love ko, samahan mo ko sa walang hanggan. Gwen? Palakpakan naman natin yung nagmamakas. Expect ko kakanta pa eh. Pero sa pagkakataon nito, pakita naman natin na kanyang magiging asawa para sa kanyang pangako, sa kanyang magiging katipan. Iyan, dapat ka. Napangako ko sa'yo na mamahalin kita sa hawak ko. Mag-serve tayo kay God. Amen. Kaya sasamahan kita na mag-serve kay God. Mahal naman kita. Sa pagkakataon nito, ipot, may lang kayo, marami sa akin. Pwede ko bang may ask for the ring ng ating sising po? Okay, no ask for the ring. Ito na smile. A ring is very precious thing, a token of your love and a token of your faith. Kung mapapansin ninyo, ito ay bilog na nagpapahiwatig na ang pag-ibig niyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. A love that never fails, never... Lastly, pilis yung ang sising na ito bilang tanda ng Angel Saint Paul. Kapakasal ako sa'yo, pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dapat ng anak. May I ask a couple to please kneel down. Ang veil o velo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. It also symbolizes the husband's protection over his wife. He is now her defender. The cord or cordon symbolizes infinity. Sagisag ng isang relasyon walang patig tulad ng isang matibay na kordon na hindi nakakatig. Ito'y simbolo ng iyong pangako na magmamahalan magpakailanman bilang mag-asawa. Maaari po ba magiging ng Bible? Salamat po, Pastor Ian Japet and Leslie John, please take this Bible. It's a precious gift from God. Ito ay simbolo ng kaloob ng Diyos. Tanggapin ninyo ang regalong ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. As the husband gives the Bible to his wife, pledge that the Word of God will be the guide, the authority, and foundation stone of your marriage. Naway ito, ipinapahayag ninyo sa harapan ng Diyos at ng kapuluang ito. Pwede ba kayong pwede ba kayong magharap? Pastor Japet, Pastor Ian Japet, you may now kiss and hug your bride. Then, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce you the newlywed couple, Mr. and Mrs. Leslie Joy and Pastor Ian Japet Tobias. At ng Diyos Espiritu Santo, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen! Would I congratulate you, Pastor Ian Japet? Yan, congratulations. Para sa ating teacher of opportunity.
Nina? Mga kapatid ba ni Nestle? Papa niya po yung... Akala ko kapatid niya rin lang. Ako ko pasabihin, ang dami bubong. Ibaba, may ibaba, mami. One. Happy birthday. Ibaba. Happy birthday!